Sa gitna po ng gera, ilang kababayan natin ang nais ng bumalik sa Pilipinas. At live mula sa Malacanang, may Express Report si Maricel Halili. Maricel, ano ang latest update dyan tungkol sa ating mga kababayan na apektado nitong conflict nga dyan sa Middle East? Ruth, ngayon pa lang pinaghahandaan na nga ng pamahalaan ang posibleng mass repatriation ng mga kababayan natin na naiipit sa gulo dyan sa Middle East. Sa tala ng Department of Migrant Workers, halos 100 Pilipino na ang nagpahayag ng pagnanais nilang lumikas mula sa Dubai. May mga nagsabi na rin daw sa Israel, Bahrain at Qatar. Ang problema, sarado ang mga airspace at hindi pa tiyak kung kailan ulit magbubukas ang mga paliparan. Sabi ni DMW Secretary Hans Kakda, habang hindi pa mailikas ang mga kababayan natin palabas ng Middle East, may mga itinalaga munang designated meeting points sa bawat bansa. Mula roon ay meron na rin daw identified exit points para sa mga gustong umuwi. Nakikipag-ugnayan na rin daw sila sa mga ahensya at mga embahada para sa mga land, sea at air transportation. Para kapag pwede nang lumikas, agad silang mailabas sa Middle East. Pero habang hindi pa pwede ang mga eroplano, inihatid daw muna ang mga kababayan natin sa mga ligtas na lugar sa loob ng mga host country nila o in-country evacuation. Sa ngayon, nasa alert level 2 na ang United Arab Emirates, Bahrain, Kuwait, Israel at Qatar. Ibig sabihin, may pinaiiral ng deployment ban sa mga newly hired Filipino workers sa mga lugar na ito. Wala pang alert level sa Oman at Saudi Arabia. Sa ngayon, isa ang naitalang Pinoy na nasawi. Ito nga yung inanunsyo kahapon ni Pangulong Marcos na caregiver mula Israel na si Mary Ann de Vera. Kinikilala rin daw ng Israel ang kabayanihan ni Mary Ann, lalo't namatay ito habang ginagampanan ng kanyang tungkulin. Inaayos na raw ng DMW at OWA ang pag-uwi niya sa bansa, bagamat hindi patiyak kung kailan ito mangyayari. Meron ding isang Pinoy na nagkaroon ng minor injury pero okay na raw siya ngayon. Siniguro naman ng OWA na binibigyan din ng assistance sa mga Filipino workers na palipad sana sa Middle East pero na-stranded dahil sa cancellation ng flights. Ruth, sa ngayon tiniyak naman ng Malacanang na walang dapat ipagbahala o ikakaba yung mga kababayan natin na naririto sa ating bansa. Bagamat may mga sinasabi na ang target ngayon ng Iran ay yung mga bansang merong American bases at malinaw na kaalyado ng US ang Pilipinas. Pero ang paglilinaw dyan ng National Security Council, walang American bases sa Pilipinas. Ang EDCA sites daw ay nasa ilalim pa rin ng pamamahala ng Armed Forces of the Philippines. Ruth? Tanungin ko na rin kasi 'di ba ang Pangulong Marcos ay dapat papunta ng New York. Ano, matutuloy ba yung kanyang biyahe? Ruth, tinanong din natin kanina yan kung meron bang pagbabago doon sa magiging aktibidad ni Pangulong Marcos, lalo na't ngayong linggo nga, nakatakda siyang magpunta ng New York. Pero so far, ang sagot sa atin ni Palace Press Officer Claire Castro kanina, wala pa naman daw ibinibigay sa kanilang abiso na adjustment o kahit na anong pagbabago sa schedule ng Pangulo sa ngayon. Ruth. Yan po ang Express Report ni Maricel Halili. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.